Ang Barca 24 hanggang 25, palaisipan pa rin ito. Hindi pa natin alam kung sino ang darating o aalis pero sigurado tayong gusto nating buuin ang potensyal na 11. Magkunwari tayong si Hansi Flick at sabihin, uy, gusto ko kunin ang manlalarong ito o yung isa pa, parang palabas na ng Barca ang kalahati ng paa niya. Sumama ka, pindutin ang like at mag-subscribe dahil sa mga likes mo, napopromote ang mga video namin nitong mga araw. Kaya maraming salamat sa inyong lahat dahil naging posible ito. Tara, silipin natin ang posibleng starting 11 ng Barca para sa 25 hanggang 26. Siyempre, wala na si Nico Williams. Tingnan natin ang bagong screen ng possible starting 11. Sa tingin ko maganda ito. Comment kung mas gusto mo ito o yung dati. Sa tingin ko, yan. At sisimulan na natin agad buuin ang bagong Barca na ito. Isang Barca na ang goalkeeper ay wala akong kahit anong pagdududa. Kay Joan Garcia, isang malinaw na Joan Garcia. Pagkatapos din ng pag-renew kay Seknik, magkakaroon din tayo kay Sena, ang backup goalkeeper ng Football Club Barcelona, Joan Garcia, sa pananaw ko, ang pangunahing goalkeeper ng Barca na ito. Mag-ingat kay Joan Garcia, mag-ingat kay Joan Garcia. Sa mga darating na taon, pag-uusapan natin siyang pinakamahusay na goalkeeper sa mundo. Pero panahon lang ang magsasabi. Sa depensa, di ako naniniwala. Hindi ko akalaing kailangan ng malaking pagbabago, pero ilalagay natin ang ilang madalas mabanggit na manlalaro para sa Barca nitong linggo. Gusto ko ring malaman kung gusto mo sila o kung may iba pang manlalaro na hindi ko nabanggit o napansin. Sabi ni Ira, nabanggit ang manlalarong ito para sa Barca at gusto ko siya. Maliwanag na kaliwang likod ang posisyon niya. Alejandro Balde, walang duda, si Balde ang dapat mapasama sa potensyal na 11, hindi lang. Potensyal. Ang panimulang 11 ng Barca, si Balde, na sa tingin ko, hindi pa lumalabas dito sa laro, pero sinasabi ko na sa'yo, si Balde ay magkakaroon ng isa bilang reserba o si Gerard Martin bilang pangalawa. Jofre Torrens, kung di mo pa kilala si Jofre Torrens, siguradong magugulat ka. Sa katunayan, sa pre-season na ito ng Barca, pre-season ng 2025-2026, makikita mo ang pambihirang manlalaro, huwag magpabaya, malakas talaga si Jofre. Magpapatuloy tayo sa depensa. Ang pares ng sentral na depensa, sa tingin ko malinaw naman, di ba? Alam ng lahat kung sino dapat. Pareho sina Kubarsik at Inigo Martinez. Sana magtagal pa ang tambalan nila para sa atin. Sayang lang at may edad na rin si Inigo. Siguro 1 o 2 taon pa ang kaya niya. Ganon din sina Kubarsik at Inigo Martinez. Sa tingin ko, wala nang dapat pagdudahan na pareho silang dalawa ay dapat talagang mapasama. Sa 11 na yon, potential na right back. Wala talagang kahit anong uri ng pagdududa dito. Malinaw na si Jules Koundé ay lumalabas din sa potensyal na 11 ito. Sa depensa, mag-ingat kay Denzel Dumfries ng Inter Milan. Gustong-gusto ko talaga ang manlalarong ito. Sobrang hanga ako sa kanya. Sa katunayan, ilalagay din natin siya dito. Ito si Dumfries. Ito yung nakikita nyo dito sa ibaba. Ito siya. Ayan si Dumfries. Madalas siyang nababalita na lilipat sa Barca. 25 milyong euro ang laki. Sobrang mura na yon at malaki ang maitutulong niya sa atin lalo na bilang manlalaro. Matipuno at malakas, kaya niyang maglaro sa likod, kanan at wingback gaya ng ginagawa niya sa Inter de Milan. Sa tingin ko, magiging magandang signing ito. Ayos na depensa natin. Siyempre, si Araujo ay pwede ring maglaro dito sa team na ito bilang central. Si Diestro ay pwede ring maglaro dito. Ang magaling na si Eric Garcia, na paminsan-minsan din nating nakikita. Dati siyang central na manlalaro, pero ngayon ay right back at pivot na rin. Sa tingin ko, si Eric Garcia ay muling magkakaroon ng aktibong season. Ako, pananatilihin ko siya. Sa totoo lang, ako si Eric Garcia, hindi ko siya gustong mawala. Patuloy ko siyang isasama sa roster dahil isa siyang manlalaro. Gaya ng sinabi ko, napakagaling at napaka-versatile. Ito ang magiging depensa ko. Abot tayo sa midfield. At sa tingin ko, dito na magsisimula ang kaunting kontrobersya. Dahil itong midfield ng Barca, para sa akin ay talagang nakakabaliw. By the way, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Dahil itong midfield na ito ay magpapasaya sa atin. Tingnan mo, sinasabi ko na sa iyo dito, kampeon ng lahat. Sa 2025, 2026, tanda na ang sinabi ko, kampeon ka ngayong taon, salamat. Para sa akin, si Pedri talaga ang nararapat na mamuno sa Barca. Dani Olmo, siyempre, sana samahan siya ng swerte sa mga injury, pakiusap. Kailangan ninyong igalang si Dani Olmo, kailangan niyang ibigay sa atin ang ika-6 na champions, Dani Olmo. Pakiusap mga injury, huwag kayong magpakita ng galing ninyo. Para sa akin, mas nauuna pa rin si Frenkie de Jong kaysa kay Casado. Mag-ingat kay Mar Bernal, mapapahanga tayo. Sinasabi ko na sa'yo, lahat kami na nasa chat, lahat kami na nakatutok sa video na to. Mapapahanga tayo kina Mar Bernal at Mar Casado, mag-ingat. Alam nating kaya ni Fermin maglaro sa posisyong ito kapag kailangan siyang pumasok. Bilang left winger, naglaro rin siya sa kanan kapag kailangan. Pamalit kay Minjamal. Pero kadalasan, sa posisyong ito natin makikita si Fermin.
Para sa akin, ito ang magiging pangunahing midfield. Pero siyempre, may option pa rin kay Fermin, Gabi, Casado at sa mabait. Pati na rin si Eric Garcia na nabanggit natin bilang pamalit na sa tingin ko, hindi naman masama. Siguro hindi siya ang pinakamaganda, pero nandyan siya, pwede siyang gumanap ng maayos bilang manlalaro. Pati na rin sa gitna ng midfield, si Mar Bernal. Huwag niyong kalimutan siya, gaya ng sabi ko. Manlalaro na 17, 18 taong gulang na kasalukuyang bumabalik mula sa isang matinding injury. Pero siya ay ganap na may kakayahan para maging isa sa mga pangunahing leader ng Barca na ito. Mag-ingat dahil papasok na tayo sa mainit na bahagi kung saan makikita si Lewandowski, pero ngayong taon, hindi na ito ganun ka-obvious. At ngayon, ipapaliwanag ko, dito natin ilalagay si Rafinha. Ayos ba? Ilalagay ba natin dito si Rafinha? Sa kaliwang pakpak, walang pagdududa. Mga bata, Lamine Yamal, ito ang pangunahing 11. At sasabihin mo sa akin, uy, pareho lang ba talaga? Hintayin mo kasi sinusubukan ng Barca na kunin ang isang manlalaro na pwedeng si Luis Diaz. Ibig sabihin ba nito, hindi na starter si Rafinha? Hindi, kasi madalas pa rin natin ilalagay si Rafinha dahil maraming beses magiging totoo ito. Si Rafinha ang magiging sentrong forward. Abangan nyo si Rafinha bilang sentrong forward. Marami siyang mapapatahimik. Maraming mapapatahimik si Rafinha bilang sentrong forward. Marami pang pwedeng baguhin gaya ni Rafinha sa likod ng striker. Tatanggalin natin sa operasyong ito si Dani Olmo at ibabalik natin dito si Lewandowski. Maraming paraan para baguhin ang team na ito. Isang player na hindi pa natin nababanggit, si Ronnie Bargi, hindi pa sigurado. At ang Barca ba ay itatago siya para sa preseason? Siyempre, para mabigyan din ng kaunting pahinga si Lamine Yamal, sa tingin ko magiging napakagaling siyang player. Ibig sabihin, magiging mahalagang player siya. Galing siya sa injury pero sabi nila naka-recover na siya. Ang manlalaro ng Copenhagen, tuluyan nang nakuha ng Football Club Barcelona kasama si Joan Garcia. Sa ngayong araw, sila pa lang ang mga opisyal na bagong recruit ng Barca. Siyempre, sabi na kaming makita ang mga top na manlalaro sa starting 11. Siyempre, dapat nandito si Benjamal. Titingnan natin kung si Luis Diaz ito. Tingnan mo si Marcus Rashford. Anong klaseng manlalaro siya? Baka ipahiram pa. Ako, sa totoo lang, sa nakuha natin kasama si Joan Garcia at Bagi, 2 kumpirmadong bagong manlalaro. Kung ipapahiram si Rashford, ang pagpapahiram ay talagang posible para sa Barca. Ipapahiram si Rashford at binili si Dumfries sa 25 milyon. Para sa akin, sa aking pananaw, ang koponan ay magiging kompleto na. Para sa akin, ang koponan ay magiging kompleto na talaga. Ano tingin mo sa team na ito? Ano tingin mo sa Barca na ito? Ilalagay ko si Rafinha, aalisin si Rashford at ipapasok si Dani Olmo. Para sa akin, kung maayos siya, si Dani Olmo ang starter sa Barca. At isasara ko ang team ng ganito, halos pareho pa rin ng Barca, pero may mga option pa. Isang manlalaro na di pa nabanggit, pwede rin si Ginong ito. Mag-ingat. Ito ang pasabog ng video. Rafael Leao na ayon sa Milan ay wala pa silang balak ibenta siya. Mag-ingat kay Rafael Leao, isang manlalaro ni Mendes at malapit na kaibigan ni Joan Laporta. Mag-ingat kay Rafael Leao dahil pwede siyang pumasok sa huling sandali ng operasyon. Mag-ingat kay Rashford at sa mahusay na si Luis Diaz. Si Rafinha ang ilalagay namin dito para tapusin ang video. Ito ang aming 11. Iwan ang iyo sa komento. Barca noon, ngayon, magpakailanman.